Smuggle, 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 smuggle. Enero 12, taon 2025, and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X. Ako ang inyong tagapagbalita, Ka-Anton Israel. Isa lamang sa mga lead convener ng X sa smuggling movement ang muling sumasa inyo para sa Rated X numero 72. At para sa ating mga headlines, double trouble sa mga biyahero ng Smuggle Josie na nahuli sa Pantar, Lanao del Norte. Pag-import ng mga di-rehistradong vapes, kahit pang personal lamang nakaambang, ipagbawal. Mag-live-in partner, huli sa buy-bust operation, nahulihan sila ng may 432 rims sa Rojas, Palawan noong Enero 8, taong kasalukuyan. At sa ating infographic of the week na inyo pong masusundan sa facebook.com/ekisasmuggling, facebook.com/ekisasmuggling, narito. Nung nakaraang bagong taon, marami pong uri ng paputok. Marami po sa kanila ang ipinagbawal. Pero meron din naman pong mga paputok na nakakalusot tulad ng 5-star, Goodbye Philippines, Bin Laden, at siyempre, smuggled vapes. Pumuputok ho yan. Dahil yan po ay bawal. Antayin niyo lamang po na kayo'y marig kung kayo'y patuloy pa rin nagbebenta ng mga di-rehistradong vapes. Antayin nyo lang. Una sa ating balita, sa Pasay Negros Oriental, nasukol ng Special Operations Unit at ng Dumaguete Maritime Police Station kasama ang Pasay Municipal Police Station ng ilang individual na nagtangka po magpuslit ng may 200 master cases ng smuggled cigarettes noong Enero 4, taon 2025. Siyempre pa, yung mga smuggled cigarettes na nakumpiskay, dinala po sa presinto, at siyempre, kasama po doon yung mga sakay ng bangka. Maging yung bangka ay siyempre kumpiskado. Kinabukasan, Enero 5, nahuli naman po ang isang individual sa barangay Kabaruyan, Libungan, Cotabato. Bunga po ng isang intel-driven operation. Nakita sa possession ng individual na ito, 150 rims ng Fort cigarettes, puti. 37 cases ng Fort cigarettes, puti. 39 cases ng Commando cigarettes na nakakalaga ng 2 million sa kabuuan. Magkano ang halaga ng kontrabando na nasa individual na yan na dinampot ng pulis? 4.2 million pesos. Congratulations! Kung may minamalas, may siniswerte. Sino po ang minalas sa kasong ito? Ang minalas po yung nakasalarawan. So, parang proud pa siya na pumosing pa siya. Katabi yung mga master cases na nahuli sa kanya. At siyempre, sino po sinuwerte? Yung ating mga operatiba. Dahil itong si Dudong, na sumpungan lang, natsambahan lang ho ng pulis na nakita, nagkakamada ng master cases doon sa isang kalapit na lugar na kung saan meron po silang dinampot. Bisa ng isang warrant of arrest para sa isang kasong statutory rape, nakita ho nila. Itong si Dudong nagkakamada, siyempre, hindi na ho nakawala, hindi na po pinakawalan. Alam niyo po ba kung gaano karami ito? Kung gaano kalaki ang kinakamada ni Dudong dun sa kakabilang kalsada lang kung saan dinampot yung isang may kaso na statutory rape, umaabot po sa 2,250,000. Ito pong kasong ito ay naganap po noong Enero 5, taon 2025. Noong Enero 7,
Isang 20 anyos na lalaki, talagang batang-bata, gustong magpayaman agad, kahit alam ng smuggle ng paninda, nahuli po siya sa isang buy-bust operation. Inalok niya ang isang master case ng champion doon po sa pusur buyer na pulis. Kaya po siya agarang pinusasan. At nakita pa na meron pa siyang siyam na master cases ng champion at 2 master cases ng isang new brand cigarettes. Kaya sa kabuuan, 687,600 pesos ang nakumpiskang epektos sa binatang 20 anyos dyan po sa Dipolog City. Noong Enero 7 pa din, sa Lebak Sultan Kudarat, isang laborer, edad 29, may asawa, residente ng Lebak, ang nahuli sa isang buy-bust operation. Nagsisikap kahit illegal Akala tama yung ginagawa para daw sa pamilya Ayun, nahuli po sa kanya 80 rims ng YS cigarettes, 70 rims ng Astro, 91 rims ng San Diego cigarettes, at isang buy-bust money na nakakalaga ng 500 piso. Kaya agaran po itong dinala sa presinto, konpiskado ang kanyang mga stocks, at siyempre, kakaharapin niya ay patong-patong na kaso kaugnay sa cigarette smuggling. Noong Enero 7 pa din, magpinsan si Christopher at si Roberto. 29 anyos si Christopher at 30 anyos naman tong si Roberto. Pinara po sila sa isang checkpoint. Ngayon, tinignan yung rehistro, expired. Ni-request ng pulis na tignan ko nga ang laman ng inyong dala-dala dyan sa likod na L300 at doon tumambad ang mga sumusunod. 20 master cases ng Astro Red Cigarettes, 3 master cases ng New Far White Cigarettes, 29 na kahon, maliliit na kahon, 25 rims ang laman na Astro Menthol po ang brand na dala-dala at isang kahon na may 24 rims ng Astro Menthol. So, tinatayang nasa 1.3 million ang halaga ng mga sigarilyong nasa bad sa kanila, kasama siyempre yung L300 at yung 2 magpinsan na naghihimas rehas ngayon. At sa Talavera, Nueva Ecija, na kung saan talamak ang pagbebenta at paglalako ng mga peking sigarilyo, ano pong nangyayari dyan sa mga politiko? May mga iba nagdududa na yung inyong politiko dyan protector daw ng smuggling ring, cigarette smuggling ring, kaya hindi daw po malutas-lutas ang kaso ng cigarette smuggling dyan sa Nueva Ecija. Ayun, 2 vendors, isang babae, isang lalaki. Yung lalaki 29 anyos, yung babae 38 anyos, pawang mga mangangalakal, nagbebenta sa palengke ng peking sigarilyo. Namataan ng pulis, bumabaho sa isang puting Nissan Urban at may dala-dala silang sigarilyo. Kaya sinita po ng pulis at napag-alaman na peking sigarilyo ang kanilang dala. Ang maabot po sa 58,000 ang halaga ng fourth na pinaniniwala ang peke ang dala ng 2 vendors na yan. So, siguro kailangan manawagan tayo sa mga mamamayan. Dahil po, ang mga politiko na yan, posible na yan po sila ay mismo protector ng mga cigarette smugglers. Kaya wag na po nating iboto yung mga inefficienteng politiko. Back-to-back success. Back-to-back success. Iisang petsa. Enero 8, date of apprehension. Iisang barangay. Barangay Kampong, Pantar, Lanao del Norte. Una, si alias Mujib at si alias Jamik na taga Zamboanga at Lati Patikul Sulu respectively ay nahuli po sa isang checkpoint na may dalang 568,000 worth of smuggled cigarettes. Ito po ang rundown.
710 rims ang kabuuan. Pero kapag ito'y brinake, 380 rims ng New Far red, 330 rims ng New Far green. Siyempre, himas rehas ang dalawa at yung sakay nilang Toyota Hi-Ace van, kumpiskado! At ang pangalawang successful operation na ganap noong Enero 8 pa din sa Barangay Kampong. Bakit nga ba rampant o madalas makahuli sa Barangay Kampong? Kasi nandyan po pala ang kanilang regional border control point. May mga laging mga nakabantay. At noong araw na yan, pinahinto po nila ang isang Isuzu van at inikutan, binuksan ho yung likod at nakita tumambad o napakaraming smuggled cigarettes. Yung truck na yan, na may plate number ACN 6997, ay naglalaban sa kabuuan ng may 120 master cases. Kaya yan po'y kinumpiska, kasama po yung Isuzu van at yung siyempre ang halaga na assessed value ay umabot po ng 4.8 million. Kaya yung dalawa, yung driver na isang 50 anyos na lalaki at yung painante isang 30 anyos na lalaki ay pawang nakakulong ngayon. Sa Rojas, Palawan naman po, noong Enero 8 pa din, isang maglovers, mga live-in partners. Yung babae ay nasa 27 ang edad. Yung lalaki ay nasa 24. Siguro ay talagang rosy ang kanilang mga pangarap sa buhay. Yung pala, lingid sa kanilang kaalaman, sila ay natutunugan na. Natutunugan na po sila ng Philippine Coast Guard Intelligence Group at siyempre ng ating Maritime Group at ang 2nd Special Operations Unit ng Rojas Municipal Police Station. Kaya po nagsagawa na po sila ng isang entrapment operation. Tumugon sa tukso. Sa tukso ng salapi. Siguro para mabuo ang kanilang mga pangarap. Ayun, nabaybasto ang dalawa. Nahulihan po sila ng may 432 rims ng samut-saring smuggled cigarettes. Kaya naglaho bigla ang kanilang pangarap dahil sa smuggled cigarettes. Yan po ay naganap sa Rojas, Palawan. Talamak ang smuggling operation sa Patikul, Sulu, kaya hindi po yan pinapalagpas ng ating kapulisan kapag nakakita po ng pagkakataon. Noong Enero 8, taon 2025, ganap na alas 9:10 ng gabi, sinalakay po nila ang isang bodega. At doon natagpuan nila ang mayroong 55 master cases ng smuggled cigarettes na nakakalaga ng 3.1 million pesos. Ikinargahan po nila para po dun sa BIR na nawawala po sa kaban ng bayan ng 1.6, kaya umaabot po sa 4.8 ang kabuuang halaga ng sigarilyong kanila pong kinumpiska. Pero wala po silang natagpuang mga salarin. Nakatakas yung mga salarin. Nakita lamang po nila isang 14 anyos na minor de edad, siyempre, na nandoon po sa lugar. Kaya po kanila pong dinala ang bata na 14 anyos sa social welfare. Samantala, at large po itong isang alias Jamil at isang alias Abdul. Kilala ka. Kilala ka na, Jamil. Kilala ka na, Abdul. Kaya siguro naman hindi ka magpapakita dyan sa lugar dahil kapag ikaw ay namataan ng ating mga pulis, sigurado, dampot ka Jamil, dampot ka Abdul. Sa President Quirino Sultan Kudarat, isang negosyanteng babae, edad 39, ang inaresto ng ating mga pulis noong Enero 9, ganap na alas 5:45 ng hapon, nang sila po ay magsagawa ng saturation drive sa Barangay Poblasyon, President Quirino. Itong babae, negosyante, nagtitinda, nagbebenta ng smuggled cigarettes. Nahulihan po siya ng 30 rims ng New Berlin Red at 17 rims ng Canon Menthol. Kaya po agaran po itong inaresto, binasahan ho ng kanyang Miranda rights at dinala sa presinto.
Noong Enero 10, sa Maitom, Sarangani, rumispondi po ang ating mga pulis sa tawag ng isang concerned citizen na ipinaalam sa kanila na may abandonadong smuggled cigarette sa isang waiting shed. Yan po ay sa Barangay Mabay, Maitom, Sarangani. Kilala ang personality si alias Nick sa lugar na bilang isa sa mga pasimuno ng smuggled cigarettes trade dyan sa lugar. Pero hindi na po nila ito inabutan at siyempre ginawa po ng ating mga kapulisan ay tumawag po sila ng mga barangay officials para saksihan ang pagbibilang at pag-iimbentaryo ng mga smuggled cigarettes na yan. Nakakalaga po ng ₱250,000. Tinutugis na po si Nick ng ating mga pulis. Sana sa mga oras na ito siya ay mahuli na. Ito po sa Philippine Daily Inquirer, lumabas noong Enero 10, sabi ng BIR, aabot po sa 40 billion ang excise taxes na nawawala. Napupunta po sa mga illegalista, dun sa mga smugglers ng cigarettes, sa mga smugglers ng vape products. At yung iba po, ang concern po natin dito ay yung pong mga pagbabalik loob, nanunumbalik po yung ibang mga vapers na sa paggamit po ng sigarilyo dahil nagiging mas hindi naman siya sabing affordable dahil mahal na po yung isang stick ng sigarilyo, nasa 10 piso na, 12 pesos. Pero yun lamang po ang tanging paraan ng karamihan para makatawid. Dahil hindi na nga po naging affordable, hindi na po sila makabili ng vape na kanilang tinatangkilit sa oras na gusto nila o sa oras na kailangan nila. Kailangan nilang maitawid yung craving. So bibilit, magtitingi-tingi na lang muna hanggat makaipon ng sapat na salapi at maiabot doon sa isang vape shop at magbayad ng 700 pesos dahil nga po sa taas, sa ubod ng laki na excise tax na pinakapataho doon sa bawat produkto. Kaya po sana, ito po yung mga umuugong na panukala na revisahin yung tax structure ng excise tax dahil nga po natatalo rin po ng mga smuggled cigarettes yung legit na sigarilyo dahil nga po sa taas ng excise tax. Yung iba nagpapakawala ho sila. Kahit ba sabihin mong mahuli pa isang container ba ng illegal cigarettes, may 10 pa dyan, may 9 pa dyan na naiiwan. Babawiin na lamang ho nila, i-offset nila. Ang may kasagutan po niyan, Senator Gatchalian, kung ikaw ay litong-lito na, ano kala mo to Sabi mo, taasan yung excise tax dahil mapaminsala ang paninigarilyo. Hindi naman po fiscal measure yung mapaminsala na gusto nyong bawasan ng consumption pero gusto nyong iangat yung koleksyon. Hindi po pwede yun dahil oppositional po yung direksyon. Alam niyo po, Mr. Gatchalian, ang may kasagutan po niyan, na importanteng kasagutan ay na kay Bienvenido Oplas. Kaibigan po natin si Bienvenido Oplas. Of course, yan din po ang pinapanukala ng PCA na i-simplify na lamang po yung tax system dito sa Pilipinas at dahil po magkaroon po ng better regulation and fairer pricing for consumers. Sa kabilang banda, ang hakbang ng OSMV, DTI OSMV, para po maibsan yung smuggling, para maibsan din po yung mga pagkakataon na umu-order ka sa Temu o order ka sa Lazada na hindi naman po kinikater o hindi naman po pinaglilingkod ng mga local dealers, kundi mga dealers po dun sa China, nakakabili rin po ang ilan sa atin. Nakakapag-import. Walang binabayarang buwis dahil meron po tayong tinatawag na de minimis. Kaya umorder ka man sa Temu, sa Lazada, ng ibang mga items galing abroad, wala po tayong binabayarang buwis kasi meron nga pong patakaran na de minimis, wala pong sisingilin na customs tax sa inyo. Pero pagdating po sa vape, kahit ba sabihin mong personal mong gagamitin yan, de minimis pa yan, ay hindi po uubra. Ayon po sa ipinapanukala ng DTI OSMV. Yan din po ay sinasang-ayunang 100% ng NCUP. Nakalagay po rito, only vaporized nicotine and non-nicotine products, their devices, and novel tobacco products sourced from foreign manufacturers with a valid Philippine standard license shall be allowed. Kailangan po
ma-source pa niyan sa labas, kailangan po rehistrado at meron pong valid Philippine standard license. Yan lang po ang pwedeng i-import. Papasok dito sa ating teritoryo. Importation of vaporized nicotine and non-nicotine products, their devices, and novel tobacco products covered by a suspended PS license shall be prohibited. Ay siya nga po pala, yung mga nag-down payment to, nag-advance payment dun sa isang pangalan ng isang brand. Nagsusumbong po sa akin kailan daw po nila ma-recover yung kanilang dinown kasi hanggang ngayon ay wala pa kayong PS license. Siguro bigyan nyo po ng atensyon ang mga nagtiwala sa inyo, nagbigay po ng kanilang advance payments. No? At ito, importante, yung Section 3, the de minimis importation of vaporized nicotine and non-nicotine products, their devices, and novel tobacco products for whatever purpose shall be prohibited. So wala na po yung mga de minimis na yan. Umorder ako sa China ng 10, papasok pa sa de minimis yan. Pero bawal na po yan, hindi na po. Ayon po dito sa DAO na binubuo, Department Administrative Order na binubuo po ng DTI o SMB dahil yan po magsisilbing mitya. Pasubok-subok. May mga bagong vape branch pa nga na lumalabas. Pasubok-subok. Nagpadating na isang karton o isang kahon. Puro strange foreign branch. At yan po ay nilalako doon po sa mga vape shops na talagang namang napakalakas ng loob. Malalakas pa rin po ang loob ng mga yan, mga walang ambot. Ambot. So, yan po isang paalala ng Rated X na kung ikaw ay vape shop owner, please, tigil-tigilan na po ninyo ang pagbebenta ng mga unregistered vape products dahil nakamanman si Commissioner Lumagi palagi. Smuggle.